were you allowing it? Well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. exclusive jury, nyo sabihin sa kanila, can you not wait for your budget deliberation bago kayo mag-amend or mag-insert? Bakit nyo pinapayagan na exclusive jurisdiction ng executive branch yung paggawa ng budget proposal or yung president's budget? Why were you allowing it? well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. bakit? we really want Practical reason, sabihin nyo na lang. para sana hindi na nila gagalawin yung NEP. Inalaw na nga yung NEP eh. Pagka hindi na nila gagalawin sana yung NEP sa BICAM. May I interject, Mr. Chair? Yes, Senator With Marcoleta. your permission. Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan, sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung yung ceiling namin per NEP, Okay. around half of it. Magkano nga yun? Mga 450? Opo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. Leadership. So itong 450, 50% siya eh. No? Leadership fund, mga ilang porsyento yon Kasama na po yun. sa 450? Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. Eh kanino napupunta yung unprogram? Kaya nga hinahanap natin. Okay. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in-estimate mo kanina. Wala pong program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. O in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable,
leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito eh. Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito, mamamatay yung tao eh. Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyaring ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito, yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo. Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon. Kung meron po sana ako on time, I will take advantage. Mr. Chair, paano bang dito? Suspended pang mo ilang na yung- rounds na ba kayo? Kasi kung in order of arrival, dapat pagkatapos debato ako eh. Okay, so with the permission of Senator Marcoleta, we have to recognize Senator Turpo and then you can have your time again. Anyway, sinuspend muna namin yung rules kanina, kakaunti kasi kami kanina rito. So you can even... So ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings okay, para so you can even makaparticipate. consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please Chair. go ahead. Kay Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga siguro mga 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo na matatanda mo Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. sa isang gabi, Opo, Your Honor. 20 million, Mga ganun po, opo. Okay. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroong mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagma-money laundering. Hindi po ako nagma-money laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang panglaro. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal. Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po. Your 2 to 3 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So, 60 million a week ang perang pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So, si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililista niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Hindi mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor.
Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga. Kung sana po makita ko po yung listahan yan So, kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi ang parents Anyway, ko naman po... nakontem ka naman dati. So, Opo. siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, Your may Honor. record nga, oh. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman ito tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Prinis nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontem, pakukulong na kita ngayon mismo eh.